Yan, so meron tayong gagawin dito isang 55 inches curved smart TV Samsung, no. And ang problema niya, ito grabe yung nangyari sa kanyang backlight. Halos lahat talaga pundi, oh. It's type backlight po yan. Sunog talaga. And ito rin. Wala na po nakailaw dito. Halos pundi na lahat. Then ang nangyari, deform na po yung kanyang frame, oh, sa sobrang init. So factory problem talaga ng Samsung yung mga ganito. Grabe ano nangyari. Ayan. Sunog talaga. So iwan ko lang kung pagkakaroon na ito ng problema sa kanyang display. Kasi grabe yung sunog yan dito. Iwan ko lang kung linisan natin yan. Kinis na ba yung kanyang picture. So yan. And then yung kanyang diffuser dito, baligyan po natin yan. Ito, nag-grind na po natin to. And nawala na po yung kanya mga sunog-sunog dito. So yung mga nasunog na spot dito na nakatutok sa kanyang bulb, bali ginagrind po natin yan para magkaroon siya ng distansya sa backlight na ipapalit natin. Kasi kung hindi natin i-grind yung sunog dito tapos magkabit tayo ng bago, masisira din ulit mga ilang araw lang. So magba-backchop yung trabaho natin. So ang ginagawa natin dito, ginagrind po natin siya yung sunog, tapos pagka-grind ng sunog, ginagrind rin natin yung mga gilid-gilid dito para magkaroon po siya ng distansya sa backlight sa bagong backlight na ipapalit natin, no. Ayan. So kung pag naikabit na siguro natin pero meron na siyang error dun sa kanyang screen, lalo na dito yung mga nagtap, sa mga nagbiyak na yung ating fiber, biyak-biyak na yan. So ito yung naging resulta sa sobrang init ng backlight. So bakit ba ganito yung ng Samsung? Common issue kasi ito parang factory defect talaga ng Samsung, no? Bakit ginanito yung kanyang design? Dapat nilagyan to ng distansya para hindi siya masyadong malapit sa bulb, para hindi siya ma-deform or masunog. Yun, no? So apil natin kapag titest natin yung backlight na kinabit natin, kasi bago na po yung backlight natin. Ito yun. Ito yung order natin, bago na po yan, ikabit na po natin yan. Ayan. So itong unit ito is curve TV. Yung curve sa sa base niya, sa frame. Pero yung panel standard po yan, hindi po yan curve. Magiging curve lang yan kapag inilagay dito kasi flexible yung panel, nabibend siya. Ayan. Ayan, so okay na yung backlight na kinabit natin. Wait, saksak natin ulit. Ayan, so balik lang siguro natin yung frame, tapos tingnan natin kung ano yung resulta sa kanyang screen, pagkatapos natin may balik lahat. Ayan, so babalik lang natin yung panel. So ito, videohan natin para sakaling makita na mayari kung ano yung problema or naging resulta ng kanyang fiber, yung bitak. Kasi makikita to kapag naibalik natin yung panel, makikita na po yung dito, yung crack nya. Para may video din makikita sa mayari. Ito yung nangyari dito. Ayan. So ito naman yung kanyang frame. So linisan muna natin bago natin ibalik. Ayan. So dito mga boss, naibalik na po natin yung kanyang fiber, mga diffuser and film, at saka yung kanyang panel. So final testing tayo para wait lang. Ito muna yung data natin. Ayan. So saksak lang, tapos angat natin. Yun, lumabas yung smart logo. So, yun, nagka-raster na siya. Ayun. So, nagbukas na yung kanyang backlight. Kaya nagkaroon na rin siya ng display. Pero, yung nakita natin ngayon, yung deformation sa kanyang frame at sa kanyang fiber, ayun, yun yung makikita ngayon natin sa screen. Yung biyak, dun sa kanyang fiber, ito yun. Ayan. Ito.
Then ito. Then ito pa. Yun. So, siguro okay na siguro to kaysa naman walang display, no? So, ginawa natin itong video para maipakita natin sa mayari na kung bakit, ayun na yung dahilan kung bakit nagkaganito yung display, no? Hindi na po siya even or tulad yung dati talaga. So, yun. So, hanggang ito na yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga channel na nanood. No, may God will always. And this is your service Frank to Tech. See you in the next video. Bye-bye.